Hi, this song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it all. Noong wala ka pa sa buhay ko, noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inaangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, mananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama busigera, mas malaki, mas Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa panibagong araw na ipinagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat sa unang biyaya na ipinagdadala mo. Ang makisalami sa panibagong araw upang ikaw
ay sambahin, pasalamatan. Nawa ng araw na ito ay maihandog namin sa kapurihan. Sama-sama po tayong manalangin sa Diyos. Lumapit na may kababaang loob upang ang mensahe ng banal na mabuting balita ay maitanim sa ating puso bilang pagkain spiritual. Muli, Panginoon, ang iyong lingkod ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob, hindi na iyong kapatawaran sa aking mga kasalanan at humingi po ako ng paglinis. Sa mga oras na ito, marakatin mo makita hindi ang aking mga pagkukulang at mga kasalanan, kundi ang aking pagsusumikap sa tulong sa iyong habag na mga pagmalakita at pagkakanak ng iyong mabuting balita. Hindi, Lord, hindi ako ng karunungan, discernment, babaan ng doon. At may iyong yung bidan na yun. Tago mo ko sa iyong liwanag at kapangyarihan. Ikaw ang maitaas sa Facebook Live na ito. Lord, dinadalangin ko din na makakarinig ng Diyos ng gospel. Lahat ay batid mo ang lalaman ng aming puso, mga pagsubok na aming dinaranas. Ay Panginoon, sa kabilang mo ito, patuloy na maging kagalingan namin ang iyong mga salita, kayamanan namin ang mga salita. Ikaw nawa lagi ang magbigay sa amin ng kalakasan, ang pag-asa, sa bawat araw na pinagkakaloban. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, with me. Tuloy mo puspusin, iba na Espiritu ng lingkod. Manahan ang Espiritu mo, ang Espiritu namin ay magkaisa upang magkaroon kami ng pagkaunawa sa mga bagay na gusto mo ipagawa sa aming Panginoon. Ang oras ay ito'y para sa iyo, O Diyos. Nanalig kami ng narito ang presensya ng mga Espiritu. Pumasok ka sa aming puso. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ng Ama at Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Hikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos, papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagbabayad ng buwis. Ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kaniyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinanginginan, sapagkat pareho pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At
itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ba't ni Jesus na sila ay nagkukunwari? Kaya't sinabi niya sa kanila, bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo, titignan ko at kanilang binigyan siya. Kanilang larawan at pangalang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isa pong pinagpalang araw sa lahat. Muli, kayo po'y nakikinig sa Word of God Daily Gospel at Facebook Live. At maraming salamat sa Diyos. Ngayon po ay June 4, 2024 at ang Tuesday Gospel po ang ating pagninulayan bilang pagkaing espiritual natin sa araw nito. At ako po si Sister Angelica from Bulacan at sa Pokong Katoliko. At ang ating pagbabasa ay mula kay San Marcos chapter 12 verses 13 to 17. Ito po ay tungkol sa ang pagbabayad ng buwis. Amen. So, alam po nyo, ang Panginoong Jesus, marami po siyang naging tagasunod, no? Kumbaga sa panahon natin, yung tinatawag na followers. Dahil nga naman sa kanyang mga kamanghang-manghang mga himala na ginawa, yung kanyang nakakamanghang mga pangangaral, mga salita ng Diyos. At hindi naman malilihim na kahit na sabihin natin na marami siyang tagasunod, eh meron ding mga hindi naniniwala sa kanya. Umabati ko sa kanya, alisa na nga doon yung mga pariseyo, yung mga against sa kanya, na masasabi natin mga pariseyong, sabi nga ng Diyos, ng Panginoon Jesus nung siya'y nabubuhay sa mga pariseyo, kayo'y mga mapagpaimbabaw, mga impokrito kayo. Amen. Bakit? Kasi, itong mga to, naturingang dalubhasa sa kautusan, naturingan na may alam sila tungkol sa salita ng Diyos. Sabihin na lang, may pinag-aralan sila, inirespeto sila ng mga tao. Pero, iba Iba yung nakikita sa kanilang buhay, sa kanilang mga sinasabi. Amen. So, ang tingin nila sa Panginoong Yesus, para bang sabihin ito isang anak lamang ng karpintero. Hindi ito maipapantay sa mga pinag-aralan natin, no? Pero bakit ganun, no? Ang dami niyang followers. So, nagkaroon ng inggit. Kaya, pinaplastic nila ang Panginoong Yesus. Kaya may mga pagkakataon na lumalapit sila sa Panginoong Yesus. Para bang kunyari, bumibilib sa Panginoong Yesus. Kaya nga, di ba? Ito sa mabuting balita, sinabi dito ng ilang pariseyo at ilang mga kasama ni Herodes ang nagpunta sa Panginoong Yesus. Para Para hulihin, siluin. Para naghahanap sila ng maisasagot na mali ang Panginoong Yesus. Although na masyado namang obvious yung mga question nila, no? Sa Panginoong Yesus na tipong alam na nila yung sagot sa itatanong nila sa Panginoong Yesus, pero tinatanong pa rin nila. Yung mga tawag sinusubukan. Gustong magkamali. Amen. Nangyari na yan na yung mga pagkakataon na talagang tinatanong ang Panginoong Hesus, no, kamukha nung nangyari noon nung mahuli si Maria Magdalena sa pangangalo niya. Hindi ba yun ay perfect time na masilo ang Panginoong Hesus na o ano ba? Sabi sa kautusan ni Moises na kapag nahuli ang babae ng nangalo niya, ito'y binabato hanggang sa mamatay. O sasabihin ng Panginoong Hesus na wag niyo siyang patayin, magkaroon kayo ng awa na magbago pa ang babaeng ito, no? So, yung mga ganun bang case na paulit-ulit na sinusubukan ng mga against kay Kristo na siya'y matrap sa patibong.
So sa mabuting balita ngayon, ay masasabi natin ganun na naman ang ginawa ng mga ito. Na kunyari nga, no, ng mga plastic na lalapit kunyari sa Panginoong Jesus, tatawagin pa nilang guro, na para bang very respected nila, na naniniwala sila sa mga ginagawang pagpapahayag ng Panginoong Jesus. Pero gusto nilang siluin, gusto lang nilang mapahiya ang Panginoong Jesus. Amen? Diba tipong naranasan mo ba yung gumagawa ka ng mga tama, pero may mga tao pang naiinig sa iyo, no? Yung nga yung tinatawag na we cannot please everybody. At syempre, itinanong ng mga ito sa Panginoong Jesus na naaayon po ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa Cesar? Amen? Kami po ba'y dapat magbayad o hindi? Pero alam ng Panginoong Jesus yung nasa isip nila. Alam niya na gusto siyang pahiyain. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, bakit ba ibig niyo akong siluin? Kaya nga, anong ginawa ng Panginoong Jesus? Humingi siya ng isang denaryo. At tinignan niya. At anong tanong niya sa mga nagtanong sa kanya? Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito sa pera na to? Sa isang denaryo na ito. At of course, ang sagot nila, si Cesar po. Kaya di siba sa bandang huli ng mabuting balita, ay sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha. Amen. So, ito lang po, no, halimbawa na lang dito sa ating bansa. Bansang Pilipinas. Alaman na mo natin na ang isang gobyerno, kailangan talaga ng magbayad ng mga buwis o ng mga taxes na ibinabawa sa ating mga sweldo. Kailangan talaga yun, no? Hindi uusad ng ating bansa kung walang pagbayad ng buwis. Paano may papagawa ang mga sirang kalsada na buo, na sinisira uli, hindi ba? Na paano tayo ng mga buildings, ng mga government buildings para sa taong bayan. Yung nakakalungkot nga lang isipin na yung taxes natin ay nananakaw. Talagang nandun yung corruption sa ating government. Na yung bang nakakalungkot mang isipin na nangyayari talaga yan sa ating bansa. Na ibabalita, na expose yung mga kilalang tao, na yung kaba ng bayan pinagsasamantalahan yung nanakawan. Kaya minsan, masasabi natin, ano ba itong mga, lalo na sa panahon ng eleksyon, bakit ang daming mga interesado na maging presidente, maging vice-presidente, maging senador, magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Ano ba talaga? Para ba maglingkod? O para sa pera? Iba ang pera eh. Pero sabi nga, pera, even na sinasabi na money is the root of all evil, ibig sabihin, the love of money, yung pagmamahal sa pera. Kaya nagiging masama ang isang tao. At alam naman natin sa government, kapag ikaw ay may position, you have the control, you have the power sa nasa sakupa mo. Lalo na kung ikaw ay isang nasa mataas na posisyon, yung mga presidente. So, napakahalaga niyan talaga sa isang bansa ang magbayad ng buwis. At napakalaki ang makukolekta ng gobyerno na buwis sa mga tao. So, dami-dami ba naman ng nagbabayad ng buwis? Pag pinagsama-sama mo yan, million talaga yan. Amen? At kahit sabihin pa natin na yung asawa natin ang binabawasan ng buwis, income tax o namang tax yan, kahit tayo na may bahay, kahit na yung mga hindi nagtatrabaho na sila binabawasan mismo ng tax sa kanilang payslip, tayo din mismo kapag bawat binibili natin sa tindahan, sa grocery, sa palengke, may mga taxes na yan. Diba? May mga taxes na yan. Buti yun, kakain ka lang sa isang fast food, makikita mo may mga VAT, may mga, diba? Na ang mga nagtatrabaho sa government, diba? Ang talagang sweldo dyan, taong bayan din, ang mga tax ng mga taong bayan. Tayo.
ang nagpapasweldo sa mga senador, sa mga presidente, sa mga government official, ang taxes ng bayan. Kaya mahalaga yun. Hindi masama yun na magkaroon tayo ng tax kasi nga, obligasyon natin yun bilang mamamayang Pilipino. Ngayon, sa mabuting balita, ganyan, itinatanong sa ating Panginoon, kailangan pa ba magbayad ng tax? Sa Cesar? Kailangan pa ba? Kailangan pa ba? Siyempre, kapag sinabi ng Panginoon Jesus na, naku, huwag kayo magbayad, di ba? Kukontrahin niya. Magkakaroon ng contradiction. Kailangan ng government, ang tax na tao, sabi ng Panginoon, huwag kayo magbayad. Amen. Kasi, sabi ng Panginoon Jesus, yung kay Cesar, yung para sa Diyos, ay para sa Diyos. At doon tayo nagkakaroon ng problema. Noong pa man, hanggang sa panahon natin ngayon, na alam naman natin ang bawat taxes na binabawas sa atin, may pinupuntahan niya. May para dyan. At kapag hindi ka nga nagbayad, di ba, nagkakaroon ng penalty. Napipenalize ka. What about yung para naman sa Diyos? Minsan tayo, mga tao, meron tayong obligation, tutupad natin yung obligation natin sa government, o sabihin na natin minsan sa ating pamilya, meron tayong mga inaalat na para sa ganito, para sa ganyan. Amen? Pag sumisweldo tayo, o meron para sa Meralco bill, water bill, sa pag-aaral, sa pagkain, sa damit, sa bahay. Amen? Pero lahat ng yan, may pinanggalingan. May nagpahiram. At yun na yung Diyos. Ang tanong ngayon ng mabuting balita, para sa atin, yung para naman sa Diyos, na ibibigay ba natin sa bawat araw? Amen. Yung para ba sa Panginoon, sa bawat araw na ipinagkakagawad natin, na ibigay ba natin para sa Diyos? O baka naman, puro na lang pang mundo. Yung para sa mundo, yung para sa sarili natin, yung para sa, amen, nawawala na ang bawat araw, nawawala yung para sa Diyos. Na lumilipas ang bawat araw na wala tayong naipagkakaloob sa Diyos. Na kung tutusin, hindi naman naghahanap ang Diyos ng quantity na maibibigay natin sa Kanya, but the quality. O pag nagsisimba ka, yung mga time na nagbibigay na yung sa alay, tinitingnan ba ni Lord kung magkano ba yung binigay mo sa buslo? O tinitingnan ni Lord, ano yung reason ng pagbibigay mo para sa Diyos? Na kapag sa buong linggo ba, na yung Sunday, para sa Diyos, para tayo magsamba, magpasalamat sa Diyos, binibigay ba natin yung Sunday na yan para sa Kanya? Isa sa mga utos ng Diyos ang pagsisimba ng linggo. O baka naman sa buong linggo, sa 7 days, para na lang lahat sa atin. Sige, trabaho na ng 6 na araw, trabaho pa ng pati Sunday, overtime pa ng over. O puro para sa atin. Na lumalabas minsan, nagiging sakin na tayo, nagigrid na natin ng Diyos. Maraming bagay tayong ginagawa bawat araw na hindi natin na-include ang Panginoon. Minsan nga sa simpleng pagdarasal bago kumain, wala na ang para sa Diyos. Ang nauuso na ngayon, kapag kumakain, lalo sa mga fast food, selfie, siniselfie yung pagkain, pinupost yung pagkain sa social media. Para saan? Para sa ano? Wala na yung pagdarasal. Ibang tipong yung pagdadasal din, bago pagkagising, bago matulog, nawawala eh. At yun ang nakakalungkot na araw-araw, binibigyan tayo ng patnubay ng Diyos, ng mga biyaya ng Diyos. Ibang tayo mga tao, nasasanay lang tayo ng bigay ang Diyos sa atin. O sige, parang tanggap-tanggap, Lord, bigyan mo ko ng ganito, bigyan mo ng, hindi man bagay naman tayo receiver. Pero wala tayo na ibabalik para sa Diyos. Na pagninilayan ba natin na kamukha kahapon? Natapos ang June 3 kahapon na ano ba yung nagawa natin para sa Panginoon? Ang sabi nga, ano man ang nagawa natin mabuti sa ating kapwa, ginawa natin sa Panginoon. O baka naman ang nangyayari, yung para sa Diyos, hindi sa puro kabutihan, puro naman kasamahan.
puro naman kasalanan. Yun ang laging na ibibigay natin sa Kanya sa bawat araw. Amen? Nakakalungkot isipin na binibless tayo, nakaka-raos tayo sa bawat araw. Pero ano yung naibabalik natin sa Panginoon? Alam natin ang Diyos, nasa Kanya na ang lahat. Nasa Kanya na ang lahat. Kaya kung ano man yung mga pwede natin i-add sa Kanya sa bawat araw, sa atin din naman babalik yun. Sa atin din naman babalik yun. Amen? Yung pagdarasal natin, yung paghingi natin ng kapayapaan mula sa Panginoon, yung pagtitiwala natin sa Kanya, sa atin din naman babalik yun. Kung ang Diyos ang mga naialay niya ang Kanyang buktong na anak, ang Panginoong Jesus, para sa atin, ang buhay ni Kristo, para sa atin, bakit tayo hindi natin naialay yung sarili natin sa Panginoon? Hindi naman, si Lord na bigyan natin siya ng attention for 24 hours Alam natin na sa bawat araw, 24 hours siya ibibigay sa atin ng Diyos. Pero nagkaroon ba tayo ng time na makipag-usap sa Diyos, makinig sa Diyos? Ano yung makipag-usap? Yung manalangin sa Panginoon, pakikipag-usap yan. Yung makinig sa Diyos, yung pag-usap ng Bible, nakikipag-usap sa atin ng Diyos. Yung pakikinig sa mga daily gospel, sa anumang social media, sa TikTok, sa Facebook Live, sa YouTube. Are we seeking first the kingdom of God? Amen. Sa palagay ko naman, deserve ni God na yung para sa Kanya. Minsan nga, a simple thank you, hindi natin masabi sa Panginoon. Lalo na, pag dumadating yung pagsubok, nawawalan na tayo ng ganang magpasalamat, manalangin, magsimba, magpuri sa Panginoon. Nawawala sa araw natin, sa schedule natin, sa itinerary natin, ang para sa Diyos. Meron sa Kanya. Kasi hindi tayo magigising sa panibagong araw kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya, maglingkod sa Kanya, magpasalamat sa Kanya. Hindi lamang sa araw ng linggo na, ay, punta tayo, magsimba tayo, maganda yan. Hindi lang sa araw ng linggo, kundi sa bawat araw, sa bawat minuto ng ating buhay. Bigyan natin lagi ng tuwang ang Diyos sa ating puso. Kasi dapat para tayo sa Kanya. Dahil ang nangyayari ngayon ay, laganap na ang kasamaan na alam natin na naghahari sa mundong ito ay ang dyablo. Kaya ang gusto ng dyablo, ang tao, para lahat sa Kanya. Hindi, para lahat sa Kanya. Hindi masama na magampanan natin ang responsibilidad natin sa gobyerno, sa pamilya natin, sa sarili natin. Hindi masama yan. Pero huwag natin kakalimutan na mas mangibabaw, na mas higit sa lahat, ang para sa Panginoon. Laging hinihintay ng Diyos yung mismo tayo, yung handog na tayo mismo. Hindi yung mga material na bagay. Yung ating pagtitiwala sa Panginoon, yung ating yung feeling natin na andiyan ka, Panginoon, para sa akin. Amen. Yung pagbibigay natin ng ating oras, ng mga resources na sa Diyos din naman ang gagaling, na pinapahiram sa atin, ibalik natin yun sa Panginoon. Amen. Nakakalungkot lang talaga na ang tingin natin sa bawat araw ay isang ordinaryong araw lamang. Na kung tutusin, dapat nga sa panahon na ito, nahihintay na lang natin ang pagbabalik ni Kristo anytime. Ay dapat ang bawat araw ay i-glorify natin siya. Pero ang bilis ng araw, di ba, no? Parang kailan lang nagsimula yung May, ito ngayon, nagsisimula na naman ang June. Kaya, tinatanong tayo ng Panginoon, ano yung para sa akin? Kasi yung para sa Kanya, actually sa atin yun. Balik din sa atin eh. Kasi nasa Diyos naman ang lahat eh. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Tanungin man ng Diyos na ano ba yung para sa akin o para sa Diyos, yun eh, para din sa atin. Tayo din ang nagbe-benepisyo nun. Pero nililito tayo, nililibang tayo ng dyablo.
Lagi natin, alam mo yung ginagawa tayong selfish. Yan, para yan sa'yo yan. Huwag mong ibigay yan sa iba. Lahat mo, kung nakinig kayo ng gospel kagabi, no, o kahapon, di ba, tungkol sa ubasan, sa mga kasama, di ba, naging greedy sila? Yung parang akin na lang to. May mga gano'n kasing tao na meron na sila, gusto pa nila maging mas meron pa. Parang wala na talagang contentment. Na kahit na pinuprovide ni Lord ang lahat, nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos. Actually, yung bawat araw na nare-recognize natin maging grateful, magpasalamat sa Diyos, para na yun sa Diyos. Deserve na ng Diyos yun. Na tayo ay nabubuhay dahil nandiyan ng Panginoon, siya yung nag-bless sa atin. Pero hanggat hindi natin naiisip na hindi pa dumidilat yung mata natin sa umaga, yung diwa pa lang natin ang nagigising, Lord, this day is for you. Salamat, Panginoon. Amen? Na lahat ng gagawin natin para sa Diyos, na may pag-ibig. Alam niyo, di ba? Lahat daw ng ating gagawin, isipin natin na parang hindi natin sa tao ginagawa, kundi sa Diyos. Na ipagpasalamat ang lahat ng bagay kasi yun ang ibig ng Diyos. Amen. Pasalamat natin. Actually, yung pagkakaroon ng ugali, ng laging pagpapasalamat sa Diyos, sa kahit sa pinakamaliit na bagay, at lalo na sa panahon ng pagsubok, nagpapasalamat ka rin niya, hindi para sa Diyos. Amen. Huwag natin laging i-keep yung mga bagay na ito para sa akin. Kailangan maging selfish tayo, no? Hindi lang ang mga magulang, di ba? Minsan, isusubo na lang natin, ibibigay pa natin sa ating mga anak. Kasi alam natin na yung buhay natin bilang magulang, para yan, inaalay natin sa ating mga anak. Kung nagagawa natin yun sa ating mga anak, nakikita natin, mas magawa natin yun sa Panginoon. Ipinakita na ni Kristo ang lahat. Ginawa na niya lahat. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Natural lamang na bilang pagmamahal, no? Hindi obligasyon, hindi responsibilidad, kundi pagmamahal. Yung ginagawa mo, yung para sa Diyos, ay mahal mo siya. Hindi dahil sa natatakot ka na may parusa, whatever, ginagawa mo para sa Kanya, mahalaga yun. Huwag natin kakalimutan, no? Sinabi sa Colossians chapter 3, verse 4, na ang buhay nyo ay para kay Kristo. Nabubuhay tayo sa bawat araw para sa Diyos dapat. Hindi para sa mga sarili nating agenda. Amen. Lagi natin isipin na, Lord, eto, kahit nagkasakit ako, kahit nagkaroon ng problema, financially, sa pamilya, para pa rin ako sa'yo. Manalo, matalo, para pa rin ako sa'yo. Diba? Laban kong laban. Para sa pagdating ng panahon, yung paghuhukom na yan, alam natin na tayo ay para sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya patagtapik tayo ng Diyos. Tinatanong ang ating mga konsensya. Tinatanong yung ate tayo mismo. Sa bawat araw ba, may mo para sa akin dyan? Amen? At huwag tayo mag-alala. Ano man yung bukal sa kalooban natin na para sa Panginoon, i-bless tayo ni Lord. Lalo na kung ang Diyos, ang mabuting balita, ipinamamahagi natin araw-araw. Lalo na sa social media, napakadaling gawin na yan. Ay, napakagandang handog yan sa Panginoon. Amen. Ang pagkatao natin, ang buhay natin, ang lahat ng meron natin, ialay natin sa isang Diyos na nagpahiram ng lahat, sapagkat yan ay para sa Kanya. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, muli, maraming salamat po sa inyong banal na mensahe sa araw na ito. Tunay na Panginoon na nagkukulang kami ng maraming bagay. Lagi namin iniisip ang para sa amin at nakakalimutan namin na may isang Diyos na dapat namin paghandugan sa bawat araw. Lord, ituin mo ang mga puso namin, lalo na ang mga puso ng mga taong walang panahon sa iyo. Mga taong patuloy na
Hindi ka tinatanggap. Walang oras, hindi sumusunod sa kalooban. At patuloy mong bigyan ng karunungan, sigasig ang iyong mga lingkod na magbigay ng para sa iyo. Bahagi ka sa kapwa, bahagi ka sa pamilya, bahagi ka sa mundo. Marami pong salamat, Panginoon, sa di maubos na pagkakataong ibinibigay mo sa amin upang kami makalapit sa iyo. Ang lahat ay ginawa mo na. Ang lahat ay pinakita, pinialay mo na sa amin. Nawa, Panginoon, sa pagkakataong naman ito, ibigay namin na buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at isip ang para sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, susubok pa para sa kalan. Bigyan mo kami ng kain sa araw, at tutawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagkakatawad namin sa magkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulong sa puso, at nabiyaan mo kami sa lahat ng masama. Abagi mo, Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumo sa iyo. Dahil kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ka naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan. Ngayon, at kung kami mamamatay, sa ngalan niya, na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na mensahe. Tunay nga na dapat namin laging isipin na ang bawat araw ay meron talagang para sa iyo. Actually, na buong araw naman talaga dapat sa iyo. Pero salamat, no, hindi naman kinukuha ni Lord ang buong araw natin. Sabi nga, the quality of time na may hahandog natin sa Diyos para mabigyan natin siya ng parangal sa bawat ginagawa natin. Okay na yung kay Lord. Amen. So, maraming salamat po muli. Ang Word of God ay Monday to Sunday, alas 8 po ng gabi. Minsan, babago lang po tayo ng schedule, depende rin po sa schedule ng amang lingkod. And, kung hindi nyo po lang umpisahan ang Tuesday Gospel, pwede po kayong magbalik sa aking timeline o sa YouTube channel. Type nyo lang po yung Angelica Doyle. Muli, maraming po salamat at nawa, ang bawat araw ay ibigay natin para sa Panginoon. To God be the glory.